Buti naman kung gayon. Kayo ba'y handa na sa ating leksyon ngayong hapon? Ngunit bago tayo magpapatuloy, ay narito muna ang mga kasunduan na kailangan nating maintindihan upang maging maayos at mabuti ang ating aralin. Basahin na muna, Jerome. Una na. Tama. Magbigay galang sa nagsasalita sa pamamagitan ng pakikinig. Sa pangalawa naman, basahin mo, Jose. Huwag paniig sumigaw, kundi taas ang kamay ng matahimik. Sa pangatlo, basahin si Jay. Maging aktibong membro ng klase. Dapat kayo ay makikilahok sa lupain na ibigay ng guro. Maaasahan mo ba na susundin ninyo ang ating mga kasunduan? Sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Gusto ba ninyo maglaro? Papangkatin ko ang klase sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng mga kinupit na papel at ang gagawin ninyo ay bubuuin ito upang maging isang larawan. Okay. Bilang mula isa hanggang tatlo. Isa. Tatlo. Lahat ng may bilang isa ay siyang bubuo ng pangkat isa. At yung may bilang dalawa at tatlo naman ay magiging pangkat dalawa at pangkat tatlo. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 1 minuto para gawin ang gawain. Ang lahat ng may pangkat isa ay pumunta sa kanang bahagi ng silid. Sa kaliwang bahagi naman ang pangkat dalawa at sa pangatlong pangkat ay sa isang sa pagbuo ng larawan ay magkakaroon ng dagdag na puntos. Narito ang mga sobre na nagdalaman ng mga pinipin na larawan.
magbibigay ng isang membro para ilahat kung ano ang inyong nabuong larawan. Apat po ka. Bahagi nyo sa klase kung ano ang inyong nabuong larawan. Kasi, kung na dito sa harapan, isang membro na. Pumunta sa harapan. Larawan kung ano ang inyong nabuong larawan. Okay, tama. Ito ay pangangaso. Saan ba siya nangangaso? Kung saan siya nanguhuli ng mga hayop? Sa gubat. Naranasan niyo bang manghuli ng hayop sa gubat? Maayos lang yan sapagkat ang pangangaso ay isang napakadelikadong gawain. Ngunit, alam niyo ba na ang pangangaso ay isa sa pangunahing hanap buhay ng mga tao noong unang panahon? Okay. Galing. Palakpakan natin ang unang pangkat. Sunod ay ang pangkat. Anong pangkat? Ang nasa larawan ko ay isang pamilya na nagpipiknik at masaya sa pagpipiknik sa bubak siguro to. Gubat. Ang larawan ay nagpapakita ng isang masayang pamilya na nagpipiknik. Ginagawa niyo ba ang picnic kasama ang iyong pamilya o kaibigan? Ano ba ang picnic? Ano ba ang picnic? Pagpipiknik ko sir ay pagpapabati ko na may nakakasal na balik o kahit anong tela sa lupa at nagbaon mo ng pagkain. Okay, sa madaling salita, ito ay isang gawain na kadalasang ginagawa ng isang pamilya upang magkaroon sila ng oras o panahon sa isa't isa. Napakan natin ang unang pangkat. Ang kaya, pangatlong pangkat. Ang nabuo po namin larawan ay isang babae na Siya ay naglalakbay sa gubat. Naranasan niyo na bang maglakbay sa gubat? Ano ang pakiramdam? Ang sumagot ay taas lang ang tamas. Ano ang pakiramdam? pakiramdam ko po ay ang aking naramdaman habang naglalakbay po sa isang kagubatan ay natatakot ako baka may Okay, dahil sa mga posibleng mangyari sa gubat sa pamamagitan ng dahil sa mga hayop. Ano pa? Bakit ba ginagawa ng mga tao na sila ay umakyat o pumunta sa kagubatan? Hindi, maaari. Maraming salamat. So, isa sa mga dahilan, di ba, yung mga tao, kapag sila ay pagod na sa kanilang mga trabaho, sila ay pumupunta sa kabundukan, gubat, upang makapagpahinga. Dahil ang kalikasan ay tumutulong sa atin na magkaroon tayo ng katahimikan. Makapag-iisip tayo ng mabuti. Ipalapakan natin ang pangatlong pangkat. Ngayon, batay sa larawan. Batay sa tatlong larawan, ano ba ang karaniwan sa kanila? Paano nagkakatulad ang tatlong larawan? Bless. kasal ko pagbabago na sila sa parehas sila. Tama, ito ay nagpapakita ng ubat at sa mga gawain na maaari natin gawin doon. Ngunit, nais kong malaman kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito. Malimit kasi silang nagkakapalit
Ano ba ang pinagkaiba ng gubat sa kagubatan? Ano ang kaibahan ng gubat sa kagubatan? Sige, universe. Wala idea? Si Exit. Ang gubat ay para sa gira at ang kumakan ay para sa Tama kaya kanya sinabi na ang gubat ay para sa gera? Diba ang gubat, kung sa Bisaya, ito ay isang gera. Pero ano nga ba ang kinakaiba ng gubat sa kagubatan? Hindi ka, Glenn? Ano sir, yung kagubatan ay mas masukal. Mas masukal kaysa sa gubat. Hindi, tama. Nagkakaiba ang dalawa sa pamamagitan ng lawak. Mas malawak ang kagubatan kaysa sa gubat. Ngayon, tatalakayin natin ang kabanata 24, kapit ng Nole Mekamire ng pinamagatang sa gubat. Okay, basahin, sabay-sabay. Hindi ba kayo napapaisip kung bakit ito ay pinamagatang sa gubat? Ano kaya ang meron sa gubat na ating pag-uusapan ngayong hapon? Meron pa bang ibang katanungan maliban sa sinabi? Wala? Basahin ang ating gabay na tanong. Grace. Gabay na tanong. Bakit sa gubat ang pamagat ng kabanata? Ano ang kinalaman ng gubat sa istorya? Ano kaya ang kinalaman ng gubat sa istorya? Bago natin alamin o tuklasin ang kasagutan sa tanong na yan, ay narito muna ang ating layunin na nais makamit sa hapon ito. Basahin mo, Lara. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. A. May ilalahalo sa naging physical ng mga ugat na binasa sa ordinance. B. Nakapagtatanghal ng pagsasundan ng mga piling kaganapan sa saksa. At C. Nababatid ang mga nagahal ng magsasabit ng mga klaseng. Inaasahan ko na sa pagkatapos ng klase ito ay nakamit na natin ang ating mga layunin. Ngayon, bago tayo magpatuloy ay bigyan kahulugan muna natin ang mga salitang mahirap intindihin. Na maaaring makaapekto o maging sagabal sa inyong lubos na pagkaunawa sa kabanatang ating babasahin. Kinig kayo sa panuto.
Hanapin sa anay B ang kasinulugan ng salitang may salang guhit sa pangungusap sa anay A. Lagyan ng guhit sa pagtugtong. Naunawaan ba ang gagawin? Okay, para sa unang bilang, sino ang gusto sumagot? Okay, sagutin mo. Jana. Basahin mo na ang pangungusap. Dumaan siya sa mga lalagyan ng sumamong mga sumigaw niya sa kanya. Tingnan natin. Ano ang salita may isang guhit? Ano kaya ang kaulugan nito? Okay. Ano ang sagot? Okay, ang sagot ay hindi narinig ng hindi sinasadya. Tama ba ang sagot? Ngayon ay lagyan mo ng guhit. Dugtungin mo ang bawat salita. Okay, palapakan natin si Dana. Pangalawang bilang naman. 3, 4. Tumating si Isa sa sibahay, ngunit mabilis na tumalilis din. Si, Ang sagot ay umalis. Tama ba ang umalis? Okay. Tama. Ngayon naman ay sa pangatlong bilang naman tayo. Fixed. Inosing. Inosing na siya para dahil sa pagkaan, daya, at pagkukot sa mga tao. Sa aking set, wait, Sagot ay kilala. Tama ba ang kilala? B? Okay. Ano ang sagot? Tama ba? Ang tamang sagot po ay letter A. Yes, tama. So, mari ka bang lumapit dito sa harapan at kanya nabuhi upang magustong ang pagkakulugan? Ang isang ngayon, bago natin basahin ang kabanata, ay narito ang ating pamantayan sa pagbabasa ng pagbigas. Basahin mo. Shane. Pamantayan sa pagpapasayan ng bigas. Siguraduhin bawat salita ay narinig at nauunawaan. Gumamit ng angkop na tinig ayon sa kinalaman ng bigas. Pagkitaan ng gamit sa pamamagitan ng voice at boses. Naway sundin ninyo ang ating pamantayan upang lubos ng unawaan ang kabanata. Ngayon, ang gagawin natin ay dugtungang pagbabasa. Ang pangkat isa ang magbabasa ng unang pangkat, ang pangalawang pangkat naman ang magbabasa ng ang ikalawang talata at ang pangatlong pangkat ang magbabasa ng pangatlong talata. Habang binabasa ang bawat talata ay makikita
Makikinig kayo ng mabuti sapagkat bawat talata ay may nakahandang tanong na ating sasagutin. Para sa pagsagot ay meron ako ditong inihandang binilog na papel. Na siya at yung pagpapasapasahan at habang tumutugtog ang musika. Kapag tumigil ang tugtog at kung sino man ang may hawak ng papel ay siyang sasagot sa ating tanong. Maliwanag ba? Yung mga maayos. Baka hindi mo po dito. Iasan ang pangkat isa? Okay, bumalik na yun. Okay, simula na ang pagbasa sa unang talata. Kabanata 24. Pagkatapos na makapagbisa ng maaga si Pari Salvi, nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. May inabot na sulat ang kanyang kawaksi. Binasa niya ito. Kapagkat ay hindi namuntak ang liham at hindi na nakalusad. Ipinahanda niya ang kanyang karwahe at nagpahapig sa piknikan. Sa may di kalayuan, pinahintan niya ang karwahe. Pinabalik niya sa kumbento. Dumaan siya sa mga latihan hanggang sa maulinigan niya si Maria na naghahanap ng ugat ng gansa. Naniniwala ang mga dalaga na sinuman ang makakita ng ugat upang masundan niya at makita parati si Ibarra nang hindi siya makikita nito. Tuwang-tuwa si Pare Salvi sa panonood sa mga dalaga. Nais niyang sundan ang mga ito, pero ipinasya niyang hanapin na lamang ang mga kasama nito. Nang unahin ng mga kasama nito tungkol sa kanyang kalos, sinabi niyang siya ay naligaw. Pagkaraang mga pananghali, napag-usapan ni na Padre Salvi ang taong tumatapalasan kay Padre Damaso na naging dahilan ng pagkakasakit nito. Maya-maya dumating si Sisa. Nakita siya ni Ibarra, kaya agad na iniutos na pakainin ito. Ngunit mabilis na tumalilis si Sisa. Maraming salamat. Ngayon ay simulan na natin ang pagpapasa ng binilog na papel. Simulan ang pagbasa. Sino ang pagbasa? Hawak mga pit, hawak mga Kumuha ka ng, balatan mo ang papel. Kumuha ka ng isang balat. Okay, basahin natin yung tanong. Nakasabi. Ano ang masasabi mo sa ginawang lihim na pagmamasid ni Padre Salvi sa mga dalaga? Ang masasabi ko po dahil hindi ko po alam kung alam po ba ng mga dalaga na nagmamasid si Padre Salvi sa kanila ay medyo natakot po ako. At yun ang mga aking masasabi. Maraming salamat. Maraming salamat kagdagan ng kanyang naging kasagutan. Natural, hindi alam ng mga dalaga na sila ay pinagmamasdan ni Padre Salvi sapagkat nabanggit sa tanong na siya ay lihim na nagmamasid sa mga dalaga. Ibig sabihin ng lihim ay hindi alam ng mga dalaga. Okay, bless. Ang masasabi ko po sa ginawang paghihim na pagmamasid ni Padre
Maraming salamat. Tapakan natin si Tess. So alam naman natin na si Padre Salve ay mayroon siyang hihing na pagtingin kay Maria Clara. Sa kanyang ginawang pagmamasid sa mga dalaga ay meron itong halong ano? Pagnanasa. Okay, tama. Maraming salamat. Ngayon, tama ba ang ginawang pagmamasid ni Padre Salve? Ano kaya ang maaaring maging epekto nito sa mga taong nananampalataya? Mali, mga kamay, maliban kay Bless. Sige. Hihiram ko ako ng salita. Ang mga tao ay matutulunganize sa pinamaliwan. Uulitin ko ang tanong. Ano ang maaaring maging epekto ng naging asal ni Padre Salve sa pananampalataya ng mga tao? Diba sa ginawa ko mga si Padre Salve ay nagkaroon siya ng pagnanasa. Ito ay nagpapakita ng hindi magandang asal. So, ano ang magiging epekto nito sa mga taong nananampalataya? Princess. Hirap ako na sa iyo. Mawawalan po ng trust ang mga tao sa kanya dahil siya yung nag-lead sa simbahan tapos gano'n yung ginagawa niya. Okay, tama. Maraming salamat. Ano ba dapat ipakita ng isang pare sa mga taong kanyang nasasakupan? Okay, maraming salamat. Dapat, siya isang pare ay dapat maging isang mabuting halimbawa siya sa mga tao. Basa ang mga Ben. Basa ito. Basahin muna natin ang talata bago buksan ang Usapan sa pagkawala ni na Crispin at Basilio, mga sapistan ni Padre Salve. Naging maiting ang pagtatalo ni na Padre Salve at Don Filipo sapagkat sinabi ng Don na hindi pang mahalaga sa kura ang paghahanap sa mga walang pusa kaysa sa kanyang dalawang sapistan. Napakita na si Ibarra sapagkat nakakapitunan na ang dalawa. Sinabi niya sa mga kaharap na siya ang puputol kay Sisa. Kaagad ay sumali na si Ibarra sa mga nagsisipaglarong binata at dalaga na naglalaro ng tulong ng kapalaran. Nagtanong si Ibarra kung magtatagumpay siya sa kanyang bala. Inihagis niya ang dais na pinasa niya ang sagot na tumamasa. Ang pangarap ay nanatiling pangarap lamang. Pinahayag niyang nagsisinungaling ang agad ng gulong ng kapalaran. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kapirasong sulat na nagsasaad na pinatibay na ang kanyang balak na magpagayo ng bahay paaralan. Hinatid ni Ibarra ang sulat. Ang kalahati ay binigay kay Maria at ang natitirang kalahati ay kay Sinang na nagsasabi ng magsagot sa kanilang paglalaro. At iniwanan na si Ibarra sa paglalaro ang mga kaibigan. Okay, maaari mo na buksan ang Bakit mas pinahalagaan pa ni Padre Salve ang nawawalang pusa kaysa sa pagkawala ng Espiritu Santo? ang iyong sagot. Pwede po bang pumili sa banyo? Maaari kang humingi ng tulong sa iyong kaibigan. Ang nakakasagot. Sige. For some
kanyang Savior mo yun. Okay, tama. Sa madaling salita, si Padre Salve ay mas mahalaga sa kanya ang kayamanan kaysa sa kanyang kapwa. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Kung ikaw si Padre Salve, alin ba ang iyong pipiliin? Kayamanan o iligtas ang mga batang sa kristal? Okay, friends. Halimbawa, ikaw si Padre Salve. Pero ako iligtas ang iyong kapwa. Hindi. Maraming salamat. Palakpakan natin si Kim. Nakalimutan. Ay unahin natin ang kapakanan ng ating kapwa sapagkat kayamanan ay dali lamang palitan. Balit ang buhay ng isang tao o bata ay hindi na maibabalik kapag wala na. Sa kasalukuyan, meron pa ba tayong makikita ang katulad ni Padre Salve na mas una ang kayamanan? Meron? Okay. Mari ka bang magbigay ng halimbawa? Kita niyo ba yung last time niya? Halimbawa po nito ay yung mayayamang tao na Dili ka last time niya. Bakit ako? Ay, hindi dyan. mga mahirap, tapos mga mayaman, tapos yung mayayaman, pinatay ng mga tao, tapos pinagbibintahan nila yung mga mahirap, tapos yung mga mayayaman ay nanatiling nasa Okay, so madaling salita, yung pinapuso niya ang kanyang kayamanan. Ibang kasagutan? Halimbawa po yung sa gera po, sa gera ng mga bansa na mas hindi nilang magkipagpatayan sa ibang bansa, magkipag-gera, na hindi naman nila iniisip kung sa ayon ba yung mga nasasakupan nito na magkipag-gera. Ano na po, pinapalas pa po nila yung mga buhay ng mga na kanilang buhat simulalan sa kanilang bansa. Nasaan yun ang pagpili niya sa kayamanan? Ano po, sir, yung kasi po, kasi pag nanalo po yung bansa sa gera, babayaran po yun ng, yung bansang kalaban nila, kaya mas pinipilin lang makipag-gera na manalo para mamagin po sila ng pera at power. So, sa madaling salita, kapag natalo nila ang kanilang kalaban ay maaari nilang ipinin ang teritoryo ng kalabang bansa. Okay, maraming salamat. Ngayon ay lumako naman tayo sa pangatlong talata. Asa na? Pangkatatlo. Dumating si Padre Salve. Walang sabi-sabing hinablot ang aklat at kinagpunit-punit ito. Malaking kasalanan. Anya ang maniwala sa aklat sapagkat ang mga nilalaman nito'y awang kasinungalingan. Napanas si Albino at sinabihan ang kura na higit na malaking kasalanan ang nakapakasaran ng at wala pa'y tulog sa pagmamayari nito. Hindi na tumuhon ang kura at
sa kundi sa labak sa Peres. Ni Bakas ni Elias ay wala silang nakita. Dapat siyang umalis na sa gubat ang mga dalaga at binata ng pinuti lumalaganap ang tingin sa paligid. Kuha ka ng iyong talong. Bakit pinulit ni Padre Salvi ang aklat na ginamit niya para sa paglalaro ng Diyos para? Ano kaya ang rason bakit ito pinunit ni Padre Salve? Hindi po niya matanggap ay pinulit niya ang aklat ko kasi hindi niya matanggap ang kasinungalingan. Tama, sino kalingan? Hindi niya matanggap ang kasinungalingan. Maraming salamat. Dagdagan mo ang kanyang naging kasagutan. Princess. Pinulit po ni Padre Salve ang aklat na ginamit Ibarra sa paglalaro ng gulong palad. Hindi niya matanggap na ay dahil hindi mo nilang nakausap. Salita lang yung dapat hiramin. Hindi niya matanggap ay kay gilit niya madawat ang atong answer sa gulong ng kapalaran. Dahil katong answer sa gulong ng kapalaran kay hindi mo ito niyang expect na answer sa iyang pangunan. Yun lang. Okay, maraming salamat. Maaari mo bang isanin ang kanyang binanggit na salita? Wala patuwo ang sa Pilipino. Isanin mo ang kanyang naging kasagutan. Pinunit ni Padre Salvi yung katanungan sa naganap na laro na gulong ng kapalaran dahil hindi niya inakala na ganun pala yung kalabasan ng Maraming salamat. Talampakan natin sila sa kanilang naging kasagutan. So, pinunit ito ni Padre Salve sapagkat naniniwala siya na ang aklat na iyon ay naglalaman ng kasinungalingan. Naniniwala si Padre Salve na dapat ang kapalaran ng isang tao ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Para sa kanya, isa itong malaking kasalanan sa simbahan. Ngayon, sang-ayon ba kayo sa ginawang pagpunit ni Padre Salve sa aklat? Universe. Sang-ayon ka ba sa ginawang pagpunit ni Padre Salve sa aklat ng kapalaran? Bakit? Paano ito naging kasalanan? Maaari mo bang palawakin ang iyong kasagutan? Ipaliwanag ito ng mabuti. Sige, tulungan mo, Grace. Grace. Ang tanong ay, sangayon ka ba sa naging sa ginawang pagpunit ni Padre Salve? Okay, bakit?
salamat. May ideya ka? Hindi po ako sangayon sa ginawa ni Padre sa pinapagpulong sa libro natin. Hindi aking pwede pagmamalatin ni Padre sa libro. Nasala siya sa may-ari ng libro. At saka, ang ginawa nila tulog ng kapalaran ay para lalo lang ang iyong iba-iba ang paniniwala na nananampalataya ng mga tao kaya hindi pwede basta-basta siyang mahusga at sabihin kasalanan, maraming kasalanan niya. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Hindi siya sa ngayon sapagkat ang ginawa ni Padre Salve ay isa ring kasalanan. Pagaman siya ay may katungkulan sa simbahan, ay wala siyang karapatan na sirain ang isang bagay na hindi naman niya pagmamayari. Okay, naiintindihan ba? Kung ikaw, ang tanong guys, kung ikaw ay isang kabataan na nakasaksi sa ginawang pagpunit ni Padre Salve, ano ang iyong magiging hakbang upang labanan ang kanyang ginawa? Jesus. Ano ang iyong gagawin upang may pakita ang hindi pagsalayon sa kanyang ginawa? Okay. Madaling salita ay hindi ka lamang sasawalagi mo, bagos ay ipapahayag mo sa kanya kung ano ang iyong karapatan, kung bakit kailangan mong lumaban sapagkat ang kanyang ginawa ay hindi makatarungan. Okay, ngayon, meron ba kayong mga katanungan? Dahil tapos na natin talakayin ang kabanata, ay papalikan natin ang ating gabay na tanong. Bakit sa gubat ang pamagat ng kabanata? Ano ang kinalaman ng gubat sa istorya? Sige, please. Para po sa akin, sa gubat ko, ang pamagat ng kabanata na 24, sa gubat ko, sa gubat ko nila hinanap si Elias na doon din tinapon yung altares sa dunya tinapon at yun po yung tinapon Sige. Okay, maraming salamat. May punto. Ibang kasagutan? Bakit ba sa gubat ang naging pamagat ng kabanata? Okay, tama. Ito ay dahil ang gubat ang naging tagpuan ng mga pangyayari sa kabanata. Kung iuugnay natin ang gubat sa simbolismo, ano ang sinisimbolo nito? O ano ang ipinapakita ng kabanata sa atin? Okay, mga pangyayari sa gubat. Sige, ikaw. Ano ang nais ipakita ng mga pangyayari sa gubat sa ating mga Pilipino? Sige, tulungan mo. Des. Ano po sir, magulo, maraming nangyayari sir, iba-iba po ng iba-iba po ng pangyayari. Hindi po siya sasagot lang sa pangyayari.
maraming salamat. So ang gubat ay nagpapakita ng mga pangyayari sa kabanata. Doon ay matatagpuan natin na ang mga kabataan na nagsisiyahan, nagkakasayahan. Subalit, sa kabilang banda ay meron din nakaambang panganib sapagkat si Padre Salve ay lihim na nagmamasid sa mga dalaga. So pinapakita dito na kahit na kahit na merong kalayaan sa isang lugar ay meron pa rin kumukontrol na ibang tao. Okay, naunawaan ba? Naunawaan? Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Basahin ang panuto. Sabay-sabay. Panuto, gumawa ng isang minutong pagsasalita na nagpapakita ang katagalan ng paninindigan at boses ng kabataan sa lipunan. Pangkat 2, kahalagahan ng buhay ng tao kaysa sa pera. Pangkat 3, kahalagahan ng edukasyon sa pagbabago ng lipunan. Narito naman ang ating pamantayan sa inyong pagsasalita. Okay, meron ba kayong mga katanungan base sa inyong gawain? Okay, kayo ay bibigyan ko lamang ng 1 minuto para maganda at 1 minuto para ilahad ang inyong gawain. Oy, Miss! Pwede mo ba magtanong? Sige, pwede. Nakatapos ba kayo ng pag-aaral? Sa panahon kasi namin, hindi masyadong lumaganap yung yung pag-aaral, mas inuuna kasi namin yung pagtatrabaho. Hala! Alam mo ba, ngayong bagong panahon natin, nakasalalay ang ating kinabukasan sa edukasyon. Tapos, kung wala kang edukasyon, parang hindi mo na kaya magpatuloy sa buhay natin ngayon at mababa ang pagtingin sa iba sa iyo kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Nahirap lang kasi kami noon, kaya hindi namin kaya yung pag-aaral. Tapos ito lang yung kaya namin trabaho. Alam niyo ba, pwede pa kayo makapagtapos ng pag-aral ngayon dahil sa ALS. Sige, sigaw ng bayan! Sino to? Ako pala yung tawag bigla sa yung bata. Magkano kailangan mo? 5 million. Kung gusto mo maligtas yung inyong anak, dahil mo ang pagod yung pera. Dahil kailangan namin. Sige, babayaran